unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. And with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourselves from this untoward generation. Then thou that brothers wicked the world were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. They continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in the baking of bread, and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. All that believed were together and had all things common. And sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. And they continuing daily with one accord in the temple, and breaking of bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Sabay-sabay. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Let's pray. Lord, masalamat sa iyong mga salita, Panginoon. I pray, palayan yung aming pag-aaral ngayong umaga. Part pa rin po ng aming anniversary team, Panginoon. I pray, intindihan namin ang importansya, Panginoon, ng doctrine, teaching nyo, Lord. Ito ay actually mga salita nyo. Especially ay nagtuturo sa amin, maintindihan mga bagay na foreign sa amin at the first, Panginoon. But pag ito ay tinuturo nga, makita nawa namin ang relevance ito sa aming buhay din. At kahit nga minsan hindi namin makita at the moment, magtiwala kami, Panginoon, at later, mag-reveal din yan, magagamit ang wisdom na tinalagaan nyo naman po, Lord, sa inyong mga salita, at ito po yung aming unawain. So kayo po ang magbukas sa aming puso at isipan, pangunawa, kayo maluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makapo na po. Okay, parang nakikita ko na, matagal to pero okay lang. Medyo maaga tayo nagsimula. Sakto lang. And again, happy anniversary. Amen. Ito na, pang-8 taon na natin, ongoing. Napunta na tayo doon. So, 7 years na tayo. So, last week, hinihingi po talaga nila to, no, yung ating tema. Ito yung binigay ko nga sa kanila po, no? Pastor June, Pastor Lito actually. Pero hindi nga kayo ni Pastor Lito. No? So, nakita nyo naman kung paano nila na-interpret yan. Napakaganda. Amen? Napakinggan ko yun. Daming angulo. Yung inside lang si Pastor, maraming ano yun. At sinusubukan niya pa talagang i-alliterate. Alam niyo may alliteration? Ano yung niya? Puro letter D ata, no? Last Sunday. Pero ako, hindi ako mahilig dun eh. Okay din yun, kung may yun, no? Meron lang 4 points, no? So, nabasa na natin. So, sana, medyo nakuha na natin yung context agad, no? So, ito po ay panahon, New Testament Church, First Century Church. Kung saan, ayan na, si mga apostol mismo yung nag-preach dyan. At yung mga character doon sa kwento. So, chapter 2 pa lang yan. At, ano magawin ko? Mamaya na yung context. So, saan ako niya yung context? So, sila, una nagtatago sila, pero naglabasan na sila ng time na to. Nag-preach sila. And then, may mga sinabi ko na ginawa nila after that. Pero as an introduction, yan po ang mga verses dito about. Ang title pala natin ngayon is last week. Naalala niyo po, last week? Sino na? Okay, yung sa ano natin, series natin, Knowing and Contending for God's Doctrine. Pero yung last week natin po, yung una, yung sa John 7. Naalala niyo ba? And ye shall know of the doctrine. Okay, ibig sabihin, umpisa tayo doon, malalaman mo yung doctrine, hindi lahat nakakakuha. Kaya example natin, mga kulto doon, biruin mo, full-time yung iba doon, nag-aaral sa kumbento, sa New Era University, tapos sablay. Ba't ganon? Una, hindi ligtas, tapos hindi na nagtanong, hindi rin nag-analangin yun sa tunay na Diyos, malamang. Kasi tao lang yung ano nila eh. Kahit si Soriano po, dami naloko doon eh, kasi ginaya niya po yung style ng Baptist, hindi nagbida, ganyan naman yung mga yan eh. Hindi na maintindihan.
Kaya kung ligtas ka, yung last week nga, you will know of the doctrine. Tsaka ano pa yung ano doon? Sino daw yung makakaalam? Yung mga... Sino yung makakaalam? Balikan natin. Yung mga sumusunod una. Kasi pag hindi ka sumunod, parang kahit sa trabaho, sa school, hindi ka sumunod, sinabi ng mag-aral. Gumising na maaga, at makikinig ka sa teacher, kaya nga nasa school. Kung sa yung mga homeschool naman, ang lesson yan. Hindi pwedeng wala kang tiwala doon sa lesson mo. Kaya ang ganda rin ang introduction din sa amin sa homeschool na yan. Baptist po kasi may-ari nun eh. Kaya isa mga requirement nila doon, umbira, wala naman, ina-accept nila kahit Muslim doon. Pero, huwag kayong maipikon sa Bible kasi puro Bible din sila doon. At least i-assume mo na totoo ang Diyos, ang totoo ang Bible. Kung hindi ka naniniwala doon, huwag ka mag-enroll dito. Tama din, amen? So, so yun, so may mga assumption tayo dyan na dapat, una mong pinaniniwalaan ngayon. Puntahan na nga natin, sabi ko sa John 7, di ba? Sino nakakalala yung verse doon? Nasa ano natin yan? 17 nata. Yan. If any man do his will. Yun. So, kailangan mong gawin muna yung sinabi na sa iyo para yung next lessons, maintindihan mo. At binabalik ko lang yung last week. Yung kailangan tapat ka, obviously. Iniwala ka may Diyos, makapangyarihan siya, mabuti siya. At yung isa sa mga basic na ano natin dito, yung mga Pentecostal po. By the way, si Pacquiao pala talagang ano na, nabuwang na. Ewan kung totoo yun, pero mukhang totoo eh. Nakita niya ba yung ano kay Pacquiao? Kasi dati namin duda dyan, kahit mga Baptist pastor. Parang gusto maging pastor din. Gusto mo magpastor, parang yung ano eh. Gusto mo maging politiko, mag-artista ka. Alam niyo yung pang-asar na ano yan. Ganito lang, gusto mong pastor, mag-boxingero ka. Parang ganun ang dating eh. Masyadong ano, ano ba yung term? Presumptuous. So, sumama siya doon sa mga mason. Ewan, di walang totoo, pero may picture siya, tsaka may ano eh. In-interview siya kesyo kung ano pinagsasasabi. Okay? Kaya, yun. So, yung mga basic, dapat maniwala ka doon, no? Na hindi ka sinungaling, obviously. May narinig ako, may napanaginip siya rin pala nagsabi nun, ba, di ba? Naalala mo, si Pacquiao din yun, kaya siya napanaginipan niya si Jesus, may sinabi siya. Pag mga ganun na, alam mo na, kulto na agad yun. Demonyo ng loloko sa kanila, nagpaloko naman sila. Kasi, presumptuous nga eh. Kaya kung gusto mong maintindihan yung tunay na doktrina, gawin mo yung kalooban ng Diyos. Una, maligtas ka, and then tuloy-tuloy na po yan. Ang hirap po nung humihinto sa pananampalataya. Kaya pag tumitingin sa mga Christian churches, tumitingin ako sa mga churches na nag-observe ako doon, ganun talaga eh. Yung mga hindi nagpapatuloy, hindi mo alam kung anong iniisip nyo nung ba't masigasig dati tapos biglang wala, ano yun. Unti-unti lang, wala nang sinasabi siyang magmadali kayo eh. Pero huwag kayo sinungaling, huwag kayong pakitang tao. Very basic yan. Kaya ngayon, medyo marami akong verses po dito about, title po natin ngayon naman ay Steadfast in Doctrine. Puro doctrine yan. So last time, you will know of the doctrine. Ngayon, part 2. Steadfast in Doctrine. Ano yung sabihin na steadfast? Matibay, naka-angkol, hindi matitinag. Parang yung kantang I will not be moved. Mahigpit, stable. Yan. Marami po tayo dito ng mga verses sa isa yung latte for introduction. No? Mamaya yung ating points na sa Acts 2. Sabi dito, about being steadfast. Sabi po sa Joshua 27:23. Joshua. Sabi ni Joshua. Ay basa, ready, go. That they come not among these nations, there having men among you, neither make mention of the name of their gods, nor gods swear by them, neither serve them,
nor bow yourselves unto them. 8. But cleave unto the Lord your God, as he hath done unto them. Okay, so medyo bigyan ng context ha. So alam niyo naman yung nangyari sa Israel, galing sila people of God, chosen of God sila nung panahon na yun ha. Inalis sila sa Egypt, binigyan sila ng bagong land, promised land, pero syempre sinakop nila yon. Pero isa daw, pinapaalala ni Joshua, kasi patapos na to eh. Ano yung pinapaalala sa ni Joshua? Parang anak mo, bagong mag-college, ngayon lang siya magsasarili, di ba? May mga paalala ka dyan eh. Alam mo yung mga kasalubong niya, papaalala mo siya according to that. Ngayon, mag-ingat ka, tingin-tingin sa huwag kang titiwala kung kanina cellphone mo, huwag mong kakalat-kalat, huwag kang titiwala kung kanino, may pagkaibigan sa adik, mga ganyan ba. Ito si Joshua, siya dito. Sabi niya dito, isa sa mga minention niya, yun nga, pupunta ka sa nation na yun, may impluwensyahan ka nun. May mga paniniwala yung weird, pero parang kahit dito yung mga sa Facebook, ano-anong pinag-ano ng mga kulto eh. Nakita yung Katoliko ko na pinaparada yung idols nila. Sabi nila, hindi na idol yun. May impluwensyahan ka. Tapos yung mga sinusuot dyan sa school nyo, pinapasayaw-sayaw kayo dyan. Hindi na kayo nag-isip, anong gagawin ko sayo na to pag nagtrabaho ako. May kinalaman ba yun sa trabaho? O ba't tinagtuturo nila yun? Na-impluwensyahan din sila. Kahit mga school system ngayon, hawak ng politiko yun, tsaka naman kung sinong loko-lokong leader eh. Kaya nabanggit ko sa inyo mga bakla, di ba? Last time, inamin nila yun, may pondo pala Amerika doon. Mga siraulo rin talaga eh. Kasi sinabi ni Trump yun. Ngayon, against na siya doon. Politiko yan eh. Kaya sinabi niya ng unang term niya, gagawin natin ang lahat para magkaroon ng inclusion ng mga bakla sa buong mundo. Anong pakialam nila sa buong mundo? Kasi meron pang sinusunod dyan mga yan. Tapos pinondohan nila yon. May tawag doon, nakalimutan ko na. Kasi pondo yun. Kaya huwag kayo magtaka, pati public school dito, inaano ng mga bakla. Kasi may nagpopondo, may pera yan, may programa yan mga yan. Natindihan nyo ba yun? Ba't tayo napunta doon? Yun nga, impluwensyahan kayo. Sinabi ng teacher ko eh. Ano ba yung teacher mo? Diyos ba teacher mo? Sinabi ng nanay ko eh. Diyos ba nanay mo? Sinasabi ni Joshua, matindi to eh. Mamamatay na si Joshua. Ano mangyayari sa mga to pag hindi matibay itong mga to sa pananampalataya? Impluwensyahan ka. Kaya sabihin ito, may mga matitira pa rin dyan. Huwag mo silang, sabi, neither make mention of the... Ay, ang ganda ng mga Diyos nyo, kapangyarihan ng may Thor, may Loki, may Frida, ano ko rin tuloy yung mga yan, may Odin, may Mary, may... Okay, papa-impluensya. Neither serve them, especially, of course, sabi ng verse 8, but live unto the Lord. Yun ang kabaliktaran nun eh. Pag ikaw lumalayo ka sa Diyos, kanino ka pumupunta? Na-impluwensyahan ka na. Kahit po dito, yung utak nyo ngayon, nakikinig ba kayo? Kung hindi kayo masyado nakikinig, meron kayo ibang iniisip. Ganun lagi yan, ganun ang prinsipyo sa salita ng Diyos. Kaya number 1 point natin sa pagiging steadfast, ba? Kaya tinuturuan, ini-exhort para maging steadfast kasi may gagalaw nga sa iyo eh. May susubukan kang itatumba kung kaya nila. Amen? May impluwensya sa maling bagay. Kaya be steadfast. Another sa Job. Sabi sa Job, introduction lang po ito ha. 11:14, nasabi po dyan hanggang 15. No? Ako na lang. If iniquity be in thine hand, put it far away, and let not wickedness dwell in thy tabernacles, for then shalt thou lift up thy face without spot, yea, thou shalt be steadfast and shall not fear. Okay, yung sabi nito so far. Pero anyway, tama pa rin naman, no? Na kaya nga yung tinutukoy dyan ng in thy tabernacle, pwede sa bahay natin yun, sa church. Yung mga hindi nakakatulong dyan, yung mga kasama dyan, alisin mo na.
Amen? And then, sabi niya, lift up my face without spot. Sinabi rin sa James yan, di ba? Hanggat maaari. Sabi rin sa Peter, be holy for I am holy. Hanggat maaari, wala kang spot yung masasabi sa'yo. Sa saot mo, sa sinasabi mo, sa pinupuntahan mo, sa pinapangarap mo, dapat walang masasabi. Kaya nakatutok ay dapat steadfast. Yung pinapagawa ng Diyos, una alam mo, tapos tayo doon. Ngayon naman, gawin mo na at huwag ka nang aalis. Amen? Ngayon, alam mo na nasa tama kang pananampalataya, nasa tama kang pa Diyos, baka aalis ka pa. Ako, may temptation din talagang gano'n kahit ako dati. Pero isa lang sa yung pinanindigan ko doon, ang tanong ko ganito. Pag aalis ako sa kung saang church, una saan ako punta at ano sabihin ko, bakit ako umalis doon? Hindi pwedeng itago yun eh. Di ba, yung motibo mo. Sabi nga sa inyo, kahit dati may pagkaano na ako, imbestigador na ako eh. Alam ko yun eh. So, will I be honest with other people and with God pag umalis ako na hindi naman dapat at ang dahilan mababaw? Amen? Nakuha niyo yan. So, pag alam mo na dapat dito ka, ba't ka aalis? Ngayon, kung may nagyayanig sa'yo, medyo na-shake ka, ano pa tayo? Wag, no? At sabi doon, shall not fear. Huwag kang matakot kasi tapos na tayo, Jeremiah, ganun na ganun din yung message eh. Di ba? Yung mukha pa lang ng mga kababayan niya yun, Israel. Nakakatakot na. Sabi ng Diyos, huwag kang matakot sa mukha nila. Sino nakakatakot mukha dito? First Corinthians 15:58. Sino may kabisado nun? Kinabisado natin yan. Therefore, may basa, ready, go. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know, very your word and given. Bisaduhin natin yan, ha? Very ito yung isa mga ano ng steadfastness. So, maraming sinabi, 1 Corinthians 15, yan po ay gospel, no? Gospel chapter yan. Pero bandang uli, okay, tapat ang Diyos, namatay siya para sa atin, nabuhay siya, ligtas tayo ngayon. Ano gagawin mo? Diba? Kaya madalas tong ngayon, ano gagawin natin? Maging steadfast ka, unmovable, always abounding the Lord. Ito na mangyari, totoo yan, hindi na mapapasinungalingan yan. Eh kaso nga, na-shake pa rin tayo, pag naiasar tayo, at sa maraming paraan, tayo naasar, no? Hindi lang asar, talagang hinahadlangan. Huwag, sabi sa atin dito, huwag kang papaalog, huwag kang shake, huwag kang galaw, no? Move. Then, Galatians 5:1. Muna, sabi niya, stand fast. Ganun din po yan, kasi steadfast kasi, steady. Alam niyo yung term na yun, di ba? Pag fast po is, hindi mabilis, ha? Isa yun. Pero dito sa mga term na to, pag fast, mahigpit. Okay? Mahigpit. Kaya pag stand fast, ibig sabihin, diyan ka lang. Kaya sabi dito, therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free. Ang ganda po yung actually na ano dito is yung, again, ang Galatians, ang context niya is salvation by grace pa rin. Kaso, pumapasok po yung mga Judaizer. Yan ang context niyan. Kaya pag merong gustong tanggalin ka doon sa tama ka nang inalagay ka na doon, wag kang papatinag. Diyan ka, alam mo, ligtas ka, diyan ka niligtas ng Diyos, libre yun. Doon ka niya pinalaya. Yung pala yung sabi ng free dyan. Pinalaya ka ng Diyos, tapos gusto mo ayan, and be entangled again with the yoke of bondage. Kasi gano'n nga ginagawa ng Judaizer, tsaka yung law. No? Gusto niya, sunod ka lang. Kanino? Sa kanila. Sa tradisyon. Very ano po yung tema na yan sa Bible. Paulit-ulit yan. Kaya ito sa panahon natin, yung sa mga nilalaban natin yung tinatawag na works-based salvation. Paulit-ulit yan kasi lahat nga sila yung tinuturo eh. Tayo lang ang ganyan na by faith, by grace through faith. Eh, nakikiano sila doon sa salitang yun lang, pero actually hindi sila ganun. Pag, parang kakakusap ko kahapon, di ba? So si Christian sana mag-isya, mabait eh. Kasi sabi niya, ligtas na po ako eh. Di ba? Natakot ngayon si Christian, ang gagawin dito, ligtas na eh. Pag ganun,
another assess mo, another level of i-assess mo nga, totoo ba? Kaya tinanong ko, paano pag nagkasala ka, di mag-sorry ka? Tama na naman. Paano pag matinding kasalanan? Ay, wala na. Impyerno ka, nakita mo yun. Ganyan po yung mga yan eh. Tapos ang ganda ng tanong niya, di ba? Kasi siya mismo umamin siya. Actually po, yung bagay na yan talaga ang labo sa akin. Kasi nga, mali yung tinigil ko sa iyo. Ngayon, ano ko na rin soul winning na rin, pasok ko na lang. Kaya nga dapat, ay mamaya, papasok din pala tayo dyan, may point tayo dyan. So kaya dapat, pag alam mong tama ka na, huwag kang, anyway, may point tayo din mamaya Yeah, introduction lang to. Anyway, tapusin lang natin to mga verses natin about steadfastness. No? Tayo po ay tinuturuan na maging steadfast. May dahilan yun. At dapat lang. Kayo ulit, no? Nakibasa, let's go. Only that our conversation by us is becoming the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the Lord. Okay, yung sinasabi diyang become it po is, na-explain ko na to, alam ko sa ating online Bible study. Pag sinabi become it, yun yung parang bagay. Okay? Medyo iba yung meaning, Yung conversation mo daw, ibig sabihin, yung manner of life mo, dapat, kung paano ka nabubuhay, nagkasalita, yung trabaho mo, yan. Dapat, yun ay become it gospel of Jesus. Ibig sabihin, tignan natin. Swak, yan. Sabihin, ligtas ka pala, anak ka pa naman Diyos, bakit ganyan yung iyong pananalita, di ba? Yung pananamit mo. Sorry, ayan lang natin para hindi ko exactly yung meaning. Makita nyo rin kung paano mag-look up. Ito yung madalas dating ginagamit, verse 1 and definition 1 and 2. Ito lang na iba. To happen, especially becoming suitable, yan. To be suitable. Okay, ligtas ka na, dapat yung gawi mo, yung gawa mo, okay yun, gawi tsaka gawa, Tama ba? Yung ginagawa mo basically, suited sa taong ligtas. Kaya sinabing gospel. Kaya sabi dito, pinapaalala niya ng mga tao dyan, pag dumating ako, nabalitaan ko kayo, kaya nga, naging blessing yung Friday, umatin ako doon, magana, ito yung ginagagawa itong mga to. Diba? Ganun pa rin ba? Ano yung kulang? Ganun si Paul Ganun po tayo, kaya tinitingnan tayo minsan, madalas kinakamusta kayo, kamusta mag-aaral, nag-aaral ka pa ba? May boyfriend ka, girlfriend ka ba? Huwag kayong makipig, inaalam natin yan. Ano yung katayuan nyo? Kaya sabi ni Paul, I may hear of affairs that you stand fast in one spirit. Ayaw niya na kahit nagpupulong kayo, may galit-galit naman. Hindi naman nagkakaisa, lalo sa doctrine. Iba na yung tinuturo dito pinapaniwalaan dito. Pag tayo natin guys, hindi binanggit ni Pastor Ray. Pero actually, Pastor Ray, napansin ko, medyo umano sila sa King James. Yun ang hindi ko rin sure Kaya pag andun yun, ini-emphasize ko yun. May mga nag-aaral kasi kung saan-saan. Sa Diadem din po, yung balita ko last Friday, kung saan-saan nag-aaral. Medyo nakaka-bless kasi mga nag-aaral. Kasi iba, uminto lang uminto ng mag-aaral sa ganitong school. Yung isa naman sa ganitong school. Nakikinita ko, parang Ateneo La Salva to. Parang ganun Kaya nakaka kasi pag hindi sila na-feed, di ba? Ganun Anyway, pwede ka na mag-aaral sa sarili mo. Pero, anyway. So yung kaya, nagkakamustahan. Hoy! Ligtas ka ba? Siyempre, ligtas din ito mga. Pero, pinapractice mo ba? For example, yun ba tinuturo mo? Hindi ka ba man nadadagdagan, nababawasan dyan ng doktrina na mali? Yan. So another one yun, steadfastness. Iiwasan natin na, pag nasa tama ka na, dadagdagan, babawasan ka pa.
So again, kaya stong tayo sa King James. Sa ngayon again, kung may lumabas na version ng Bible na mas malapit pa sa ano, yan, malabo na po yun. Hindi na mauulit yung kasi sabi nga sa inyo, yung nag-translate ng King James from Greek and Hebrew, yung scholarship nila, kahit yung mga scholar ngayon, kahit katiting, hindi nila hindi nila nakapantayan. Kaya, kung sakali magkagano siguro. Pero wala eh. Yung isang example madalas doon, si Lancelot Andrews. Yung makakalimutan kasi sobrang galing. Hindi ko alam kung totoo, pero parang grade 5 pa lang daw eh, 7 language na yung alam. At hindi lang alam ano siya, fluent. Alam niyo yung fluent. Yung pag nagsalita, hindi mo malaman, ay, Amerikano ka pala, parang may isang pastor dito na ganun eh. Pag nakinig mong sa likod, may nagsasalita doon, kala mo Pilipino. Kasi pati diction, pati mga fluent. Mauulit pa kaya sa panahon natin ngayon yun? Hindi na. Kaya yun pa rin gusto ko sabihin kanina, di ba, sa mga nag-memorize. Tiwala kayo dyan, word for word, hanggat maaari, hanggat kaya. Okay? Yung mga bata, okay. Bata pa yan eh. Okay. And then, last. First Peter tayo. About steadfastness. Mamaya yung points natin sa Acts 2. Sabi dyan, whom resist steadfast, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren, that ano daw yung i-resist? Ano yung resist? Mapatay agad? Ano yung resist? Resist. Resistance. Ano siya resistance? Hindi sa electronics may resistance dito Ano yung sabihin nun? Lumalaban. Or pinipigilan. Pareho yun kasi pag napipigilan ka, linalabanan. Pag nilalabanan ka, napipigilan. Ang sinasabi dito, sino daw i-resist natin? Sino? Demonyo. Kasi yun ang gagawin niya Talagang gagawa siya ng maraming paraan. Marami siyang devices, marami siyang paraan para ikaw ay ilayo sa kalooban ng Diyos. Nakikinig ba kayo? Ano yan? Bukod sa games, kabastusan, kalayawan, kalayabangan, lahat yan busy, pera, lahat yan. Iba naman, busy masyado sa anak. Talaga naman magandang alagaan nyo yan, pero hindi yan makakadlang dapat. Pastor, liit mo ng anak ko, di ako makapag-church. Yan ang the best na ilagay mo sa church agad para di mo alam, baka nakakapakinig na yan. Di ba? Nakikinig niya talaga yan, pero inuwi mo yun na na siya, masanay na siya. Yung mga kantahang maayos. Amen? Yan, kantahan mo lagi yan. Basahan mo ng Bible. Kung nagkakabisado ka, di ba? Kasi hindi kayo nag-ano Anyway. So, i-resist mo si Satan. Steadfast in the faith. Pag ikaw ay shaky na sa faith mo, hindi ka naniniwala masyado, paano mo alabanin si Satanas? Hindi mo kaya. Ano ka, sitting duck ka. Alam niyo yung sitting duck? Easy target ka. Then last, 2 Peter naman. Last, steadfastness. Kayo na, no? Ready? Go. Therefore, beloved, seeing you know these things before, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfast. Ayun, ganun pa rin, no? So, may wicked influence, may demonyo, may mga makamundo, kahit mga Kristyano minsan, Iba, puro friends. Pag di tayo friends, ayoko na rin sa church. So, obviously, dito gumagawa daw ng demonyo ng paraan para ikaw ay ma-lead away. Diba? Either sa church, sa Bible. Iba naman sa inyo, nasa church nga, wala naman sa Bible. Hindi na nagbabasa, hindi nag-pray. At yung term dito na ginamit, fall from your own steadfastness. So, dati kang matibay, baka malaglag ka. Parang yung ating glue dito, di ba? Glue natin yan Sabi ang tawag dyan sa glue na yan is no more nails. No more nails. Di mo kailangan ng pako.
Kailangan mo lang glue, ilagay mo dyan. Ilang weeks lang, natlaglag. China kasi yun eh. Pero tayo minsan pag tayo mahina, yun nga, hindi ka nagbabasa, tapos hindi ka nag-engage sa preaching. Dito ka lang, yan, sarap kumain, tsaka fellowship. Pero sa preaching na pinaka-importante, hindi ka nakikinig. Steadfast. Ngayon, balik tayo sa Acts 2. Ano yung mga points dito? Pinigay ko na yung context kanina, no? First century church. Dati takot sila, lumabas sila. Ano matutunan natin dito about steadfastness in the doctrine? So number 1, ano yung nakita natin dyan? Verse 1. Verse 1 lang. Or 1 to 4 na, no? Sabi dyan, yun nga, dumating yung Pentecost. Yung Pentecost po is parang feast, okay? Parang 50 days from ano yung unang feast? Passover, yan, Passover. Hindi nagkakamali, from either the Passover o yung the week after that. May ganyan po yan sa Leviticus, tingnan nyo yung mga feast of the Lord. So anyway, yung Pentecost, may another term pa dito, nakalimutan ko. Anyway, dumating na yung panahon na yon. So medyo matagal na yun after nang mamatay sa Jesus, di ba? Yun, nabuhay na siya ulit, tumakit na sa langit. Sila ay, sa Acts 1, sila ay nagsasama-sama, maganda naman yun. So takot sila, no? Pero, anong nangyari dito? Nagkakaisa sila, nasa isang lugar sila. Pero, anong nangyari? Merong itong rushing mighty wind and filled all the house where they were sitting. Ano po ito? Miracle. Ito ay madalas ina-abuse ng mga Pentecostal. Okay? Resyo, kita mo yan, no? Mangyayari sa atin yan, no? Malagyan mo ng lakasan mo to. Electric fan. Nangyari lang sa panahon nila yan. Pero, still, may konsepto dito. Pag sila yung magkakasama, kailan ka ma-revive? Kailan ka yung pagpapalain na siya matututo? Maintindihan mo yung salita ng Diyos. Pwede mong gawin yan mag-isa ka. Pero, kailan yung malamang sa hindi na ikaw ay puspusin ng banal na spirito? Pag mag-isa ka o magkakasama tayo. Diba? Kaya point number 1, kung gusto mo mag-steadfast in the doctrine, you need company to stay in the doctrine. Ganyan nangyari dyan eh. Imagine mo kung nagkalat-kalat sila kasi takot na nga sila eh. Pero at least nagsama-sama sila. And then, pinerform ng Diyos ang kanilang kailangan para ma-revive sila. Yung cloven time, like as of fire. Okay, ba't dinodrawing pa yan? Hindi ko exactly maintindihan kung ano yan. Kaya believe nagpapalakasan sila doon. Siguro may makumakanta doon, may nag-preach. And then, they were filled with the Holy Ghost. Paano ka ma-filled ng Holy Ghost? Di salita din ng Diyos kapag magkakasama tayo. Kaya ang point natin dyan, yun nga, never kang. So last time, di ba, know of the doctrine, pag alam mo na, manatili ka, at paano ka hindi ma-shake? Dapat kasama mo mga mananampalataya, hindi yung mga mahinang Kristiyano, baka hindi pa Kristiyano, mga Pentecostal yan, mahirapan ka dyan. Kaya nga si by the way, nanonood si Cyrus Ken, nakita ko eh. Kaya ko itong tao, sabi ko, ano ba to? Joker ba to? Unstable, di ba? Hindi siya stable eh. Kaya tinanong ko bago i-baptize eh, ano ba talaga? Dito ka naligtas, alam niyo yun, alam natin. Baptize ka, tama yun. O saan ka ngayon? Hindi, mas masaya dun eh. Ang tanong, ba't ka ito masaya? Anong isang programa? Laklakan, ano? Hindi ako entertainer dito, kaya napansin nyo. Kaya doctrine na pinag-usapan natin dito. Kung dito ka naligtas, sa iba ka, pwede rin kung talaga malayo ka dito, maghanap ka ng maayos din na Baptist Church doon. Tapos, ba't tayo mag-uusapan? Anyway, balik tayo dito. Paano natin alamin at mananatili sa doktrina ng Diyos at paglalaban? Later yung paglalaban sa mamayang hapon, no? So, number 1, dapat kasama mo yung mga totoong mananampalataya at ang pinag-uusapan nyo, salita ng Diyos, hindi basketball, hindi boxing. Okay? There is where God's work will work. Or His work. Anong sinagay ko dito? There is where
God work His work. Kaya, ano ba yung kalooban ng Diyos? Ano ba yung gawain ng Diyos? Bukod sa soul winning, saan nga matututo? Diba? Kanina, may mabilis akong dito, tip. Doon din, parang may madami kong gustong i-tip doon. Nakikita ko, pero hindi ako pastor doon. Hindi, gagawin ko. So sa inyo dito, iba, tinatamadan. Hindi ko alam, anong ginawa nyo kahapon? Busy ako sa whatever. I'm sure, busy tayo lahat. Lagi nga sinasabi, kung talagang gusto mong payaman, walang matitira eh. Walang matitirang time sa church. Salamat nga, dito kayo ngayon. Pero iba naman, tinuldo ka na. Sunday lang, pastor. Umaga lang. Iba naman, hapon lang. Habang tumatagal ka, lalago ka. At kasama yan, dinedemonstrate ko sa iyo yan, sa inyo yan. Sa amin doon, inahamon din kami ba eh. Ganun naman talaga sa mga kumpanya, hanggat maaari, mahihita sa'yo yung lahat ng mahihita sa'yo. Di ba? Mag-OT ka naman. Bira, wala kami OT. Okay lang yan. Alala ko tuloy, isang trabaho ko dati, pinapasa kami ng Sabado, bago kasi siya. Masigasig eh. Uy, pasok tayo ha, pasok tayo ng Linggo. Ano yun, in-ignore ko lang. Hanggang huli, siya yung una nag-resign. Kung papayag kayo, sino magpapahatak sa inyo? Nasa sa inyo yan. Amen? Ay, kinig ba kayo? Ano nyo? Magpatapat kayo sa Diyos. Isipin nyo rin, timbangin nyo yung mga bagay-bagay. Anyway, so yun, mag-stay together tayo para ma-influensya ang anong dapat ma-influensya sa'yo. Or again, di natin may iwasan ma-influensya tayong labas. Kaso nga, kung mas madalas ka dito, nakikipag-fellowship ka dito, yan, lalo may prayer tayo. Kami, mabanggit yung prayer. Hindi ikaw yung tipong, kala mo mag-isa ka sa buhay. Kasi nga, hindi ka rin nakipag-usap eh. Pare-pare tayo struggle dito, amen? Wala akong pera. Sino bang meron? Yung anak ko, ganyan. Ako rin. May bakla sa classroom. Marami yan, kahit saan. Kung doon ka lagi na friends mo, andun din. So, kaya dapat, fellowship, stay. You need company para mag-steadfast in the doctrine ka. Okay? Always be in fellowship with the church, attend, participate. Diba naman, uma-attend, hindi naman nagpa-participate. Okay na rin, kaysa wala ka dito. Amen? Yeah, memory chapter. Lahat nag-memory chapter, including si Johan. Nag-memory chapter si Johan. Ako, exemption ako dyan. Bakit? Again, hindi ka pipilitin. Pero, isipin mo rin, di ba? Nandito ka, pero sila lang, kayo na lang dyan. Kayo na lang mag-soul winning. Kayo na lang mag-tithes. Di ba? Ayoko niyan. Sino man gusto? Yan nga, support natin si Brother Clardy. Hindi ko pa hindi ko pa nasabihan ng kasi pero kailangan niya yun eh. Biruin mo, kahit matibay ngayon yun, ilang taon yun. Pag nakita wala nag-support sa kanya, rin yun. Tatama rin, wag naman. Amen? So, bawas na naman tayo. Kailangan natin mag-participate sa giving. Yan, ganda kanina, memory verse, chapter. Amen? So, you need company para ma-influence ka sa tama. Ay, maganda pala yun. Ang ganda pala kaysa naman nag-TikTok ako, mukhang tanga. Bakit ginagawa nila sa palay? Kasi puro nakikita nila, kala nila normal yun. Pero titingnan ng matinong tao, anong pinaggagawa nito? Sa utak nito. So, you need company. Huwag kang mayabang, huwag mo sabihin, kayang-kaya ko to, pastor. Online lang ako. Ano man yan, babasa ako. Iba yung preaching dito sa local church. Okay, number 2 na agad tayo. Tagal na pala ako, naka 40 minutes na pala ako eh. Pakibasa, ito, hindi na basahin. 5 to 41, ano yung nakita natin dyan? So nakita natin dito, kinuwento kung ano yung nangyari after nung miracle, na-revive sila, lumabas na sila ngayon. Nagkataon naman, feast na naman, kasi Pentecost, feast na naman yan eh. Ang ginagawa po ng mga Hudyo na malalayo lugar, ito na, banggitan natin to sa tongues kasi, di ba? Alam niyo yung ating sa tongues. Anyway, yung mga devout Jews, pumupunta yan doon sa Jerusalem para doon sa feast. Kahit malayong lugar na sila nakatira. So, dahil matagal na sila sa Egypt, nabanggit dyan. Ayan, sa Medes, layo nun ha. Party sa Africa tayo eh.
Cappadocia, Perga, Pampila, Egypt, Libya, Egypt yan, Cyrene, alam niyo Cyrene? O Cyrene? May nagkakamali, yun yung island. Tama ba? Iba pa yung Cyprus. Pero pareho kasing si. Rome, mo, layo nun. Arabians, Crete. Yan. So, nagpuntahan itong mga ito, anong ginagawa doon? Pre, kinikip lang nila yung tradisyon nila. Ano nangyari doon? Anong ginawa nila? Dahil revive sila, anong ginawa nila? Kahit mahirap i-win lahat yun. Di ba kasi una, mga Hudyo, devout pa. Nag-preach sila, and then, sinira nila po yun, ha? Hindi lang basta speech yan. Sinira nila, kaya naligtas siya bandang uli. So, anong point natin dito? At doktrina rin po ito, kung mapapansin nyo dito. Kinote ni Peter, sino? Si Joel, tsaka sa Psalms. Doctrine po yan. Ibig sabihin, bago mo interpret yan, naiintindihan mo kung nagsabihin yan. Yan ang problema sa ibang nagpipreach ngayon. Kasi, malibasa, wala naman kukonta sa'yo dyan eh. Okay lang kasi mag-preach, hindi mo na inaral. Itong pinipreach ni Peter, tsaka ni John, basically, lahat dito sila eh. Aral din itong mga to, devout nga eh. Kaya ang point natin dito, about being steadfast in doctrine. Pag hindi ka steadfast in doctrine, magagawa mo ba yung dapat mong gawin? Yung dapat gawin na hindi yung... Again, huwag tayong gagaya kasi sa mga kulto na may iba silang style eh. Yung, again, yung mga iglesia na Soriano, puro ano yan eh. Libre ganyan, naku. Clickbait yun. Minsan okay libre, pero pag puro yun, diba tayo dito, minsan meron tayong kanya, once a year at most. Diba? Sila, libreng hospital, ay talaga mag-flock yung mga doon. Mga tao doon. Anong kinalaman sa church noon? Wala. So, yan. So, alam mo nang hindi madali ang trabaho. Kaya point natin number 2, hard work in God's work requires steadfastness in doctrine. Kung hindi ka aral, parang si Christian kahapon nga, okay naman si Christian, salamat, sumasama, di ba? Si Ray nga, nauiwanan pa. Binalikan pa. Hindi, andun ka na. Alam mong mahirap. Anong gagawin mo? Paghandaan mo. Maaga ka matulog, maagang makinig ka, kahit nautulog ka na, nag-iisip ka pa. Hindi naman. Yung ganyan po yung soul winning kasi. Kaya sabi ko kay Christian kahapon, salamat naman, nandun siya. Yun ang sabi nga nila, the greatest ability is availability. Ang galing din nun narindihan nyo ba? Minsan hindi tayo ganun kagaling, pero pag available ka, andyan ka, matuturuan ka. Kaya sabi ko kay Christian, but para maano sa yung makinig, dapat interesado ka, interesting ang dating mo. At hindi lang dating kasi nga interesado ka sa ginagawa mo eh. Eh syempre, talagang lalabas yun, na gusto mo siyang maligtas, at kung may doktrinang mali dyan, interesado ka rin, may tama na agad. Ngayon, ligtas na raw siya. Mandang huli, hindi pa pala. O di sinirang ko na rin. Kaya nakita niyo ba yan? Point number 2, from verse 5 hanggang 41. Yun. Merong biglang opportunity. Diba? Hindi madalas, sabi natin yung iba nga, dumadayo doon ng ilang panahon sa isang taon. Pero doon na yung opportunity. So maganda dito, kung alam niyo kwento, binasa natin kanina, nag-miracle pa ang Diyos. Ganun po yan. Kahit isa akong hamak na lang. Sila nga mga fisherman eh. And then, bakit nagiging mahirap ang work natin bukod sa dami ng kasinungalingan ngayon, di ba? May napansin nyo dyan, inasar pa sila. Mga lasing ata kayo eh. Isa yan sa nagpapayaw sa meaning. Paano kung hindi ka nga aral? Kasi sa mga sinasabi dyan, lasing ka, inuman lang tayo, di ba? Si Jesus, nakipag-inuman din. Pag hindi mo alam yung sagot doon, anong gagawin mo? Yan nagpapahirap sa ministry pag hindi mo alam yung katotohanan about that. Kaya dapat steadfast in doctrine ka, dapat alam mo yun, yung wine, hindi yan lahat alcoholic drinks, yung iba dyan, juice. Yun, hindi makipag-inuman si Jesus ng makipaglasingan siya, yun.
Kinokondemn nga yun sa Old Testament pa lang eh. Mga loko-loko sabi doon, wine, hard, strong drink is raging. Wine is mocking. Tapos si Jesus, may pag-inuman. Ano yun? Wine is a mocker and strong drink is raging. And he that is not wise. Di ba? So yun, so kung alam mong mahirap na nga, aralin mo, paghandaan mo. Ito, kwento ko na rin sa iyo kasi sa diadem. Kaya yung utak ko andun eh, puso ko andun. E, tinatanong ko yung mga tao dun. Kasi ba, di ka naman pastor dito? Naku, di po. Kasi nga, hindi naman madali yun. Eh, paano nga, wala na ihanda? Wala kasi naghanda. Minsan kasi ganun tayo kasi umaasa tayo. Ngayon, si pastor, nandiyan ka naman pastor eh. Eh kung masagasaan ako kunwari, wag naman. So, nag-drive ko eh, lumabangga. Diba? Pero ganun yung balita sa ano eh. Lumipad ang isang gumulong, patay ang driver. Hindi nyo alam, baka next week wala na ako. Ngayon sila, si pastor, kahit paano, nakakapag-advise. Pero ang hirap. Wala kasi naghanda, either hindi nahanda, naghanda, o walang may gusto. Kasi alam nila mahirap eh, kaso nga paano? Asa ka na lang. So mahirap nga ang gawain, paggandaan natin. Dapat steadfast ka sa doctrine. Hindi yung pag ganyan-ganyan, attend ngayon, mamaya wala. Dati, Calvinist ka ngayon, hindi na, post-pre-pre, para kang, tayo na mamayang hapon, Ephesians 4. Naintindihan ba? So asahan mo na may mga asal sa'yo. Huwag kang papatinag. Yan ang sa Tagalog eh, no? And then ano pa yung mahirap dito? Nakita mo na nga, mga foreigner yun. The Hudyo rin, kasi iba-iba na po. Diba? Iba-iba na ang attitude at ang niya. Kaya yung first point ko dito, it includes having to deal with a lot of different people. Hindi madali. Sabi nung isang pastor na gano'n, madali daw mag-preach eh. Totoo naman yun. Kaso, naalala ko lang yung Amerikano, nagbumisita dyan. Sabi niya, ang isa sa mahirap daw sa ministry, to deal with people. Tama yun. Amen. Hindi mo anong iniisip nito mga to. May natutulog pa. Anong gagawin mo dyan? Nakaka-discourage sa iba yun. Amen? Kasi ba lang may magsasalita, kinuwento nito, ganyan daw, ganyan. Hindi naman tayo, katoliko, hindi naman tayo pakialamanan eh. Alam mo na kasi, didil mo na naman yun. Hindi madali. Hindi yung pangatlo, nasabanggit ko na yung pangalawa, yun nga, it includes being mocked. Kaya hindi madali. Kasi aasarin ka pa. Yung iba doon, mahina pa nga, madadala na naman. Ano pa, yun nga, yung pangatlong bagay na nagpapahirap sa ministry, to convince people foreign, old, familiar concept or doctrine. Kailangan mo sila i-convince. Kaya dito, ang galing ni Peter dito, Joel. Hinatak na yung Joel, kinote, at saka sa Psalms. Totoo kasi ano bang kailangan niya gawin? Una, maligtas dapat yung tao. Paano maliligtas yung mga yun? Kung tradition sila, hindi sila maliligtas. Kaya ang ginawa dito, nabanggit dito ito. Ito. Sabi dyan, yung pinakasama rin ng si Peter, no? Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God that made this same Jesus na pinatay nyo, pinatay natin, pinapako nyo, ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, na Messiah. Yun yung pinaka-message. Paano mo gagawin sa mga kunwari, sa mga Muslim, sa mga Hudyo? Pag tinignan mo yung pag inaral mo yung mga Hudyo, asar na asar sila kay Jesus, di naman siya yun eh. Di naman, dapat military leaders. Yun ang sabi sa'yo. Hindi ba yun ang tagapagligtas? Makalupa kasi itong mga Hudyo sa totoo lang eh. Kaya ang hirap nila i-convince. O paano mo gagawin yun? Sige nga kung di ka aral. At siyempre, bawal sa ating gumamit ng carnal na pamamaraan, di ba? Which is ginagawa ng mga kulto. Kaya payaman na, pagandahan ng ay para pumunta sila dito, paganda. Carnal yun. Hindi tayo ganun. Sino dito na-convince pumunta dito dahil ginawa ko yun?
So kaya hindi madali kasi paano mo sila i-convince yan? Patunayan mo, aralin mo, then sabihin mo sa tamang paraan. Eh iba dyan, kahit gusto naman, may mga ibang pagsubok din sa mundo tuloy, sa buhay nila yan. So ang hirap na ministry, hindi mo magawa yan kung di ka steadfast in doctrine. May mga bagay na kailangan mong tayuan kahit di mo pa naintindihan. Mas maganda kung naintindihan mo lang, kaso di nga eh. Kaya doctrine yan, tinuro sa iya, yan ang sabi ng malinaw sa Bible, turo mo lang, aralin mo rin. Bigyan ko yun ng ano ba yung mga mahirap na patunayan sa iba na kaya iglesia din Manalo lang eh. Ang lalakas pala ng loob. Eh sinabi nga, tao sino ba nagsabing hindi? Andun na lang sila, hindi basta hindi siya Diyos kasi hindi tao siya, hindi Diyos. Eh paano yung Diyos na nagkatawan tao? Paano yan? Hindi Diyos pa rin, tao din. Huwag mo kung ano ng tao, tao nga eh. Sino ba nagsabing hindi tao? Hindi sila makamove on doon. Eh, paano mo sila tutulungan? Huwag natin tulungan, pastor. Eh. Hindi naman gano'n. Ibig sabihin, pag pinanganak sila doon, huwag mo nang tulungan. Hindi tayo gano'n eh. So, kaya hinahanda natin lahat ng mga kasagutan. Nasa salita naman ng Diyos. Pero, again, hindi rin nandito na babasahin mo lang. Kasi iniintindi. Yun doon na nagpapahirap. Pero, pag steadfast in doctrine ka ba, kaya yan. Amen? Ayan na, isang oras na. Meron pa akong dalawa. Verse 45. Ano sa palagay nyo? Bakit tayo dapat maging steadfast in doctrine? Bigyan ko yun ng clue. Ito sa 45. Kayo magbigay ng point. Okay, basa muna. Ready, go. And so their possessions increase, and parted them to all men, as every man had need. Ano kaya yung point? Bakit dapat tayo steadfast in doctrine? Kasi ay yung ano muna, literal na explanation. Ano daw ginawa nila? Ginawa nila yung mga kanilang lupa especially, tsaka yung mga hindi nila kailangan especially. Again ito yung pagkakaiba dito po nung panahon ito, persecuted sila. Ibig sabihin, kung mayaman ka, parang nangyari sa Nazi Germany, World War II, talagang sinis, ganun ang komunista eh. Ba't ka may lupa dyan, ha? Nabili ko to ng legal eh. Hindi, sa gobyerno yan. Ganun ginawa sa kanila. Eh sila, pinapersecute sila. Ano yung pwedeng gawin sa lupa nila kahit may lupa ka? Ayun. Kaya ginawa nila, binenta na lang nila. Tama na, sa panahon nila. Kasi iba ginagawa tong communism verse eh. Dapat wala kang benta mo lahat yan ilagay mo sa church. Parang ang ganda nun pero hindi yung totoo. Anyway, nung panahon nila, ganun ang tama. So anong point mo dito? Bakit dapat steadfast on the faith ka? Kasi staying on the steadfast in the faith will require sacrifice. Alam mo ganito, mabanggit ko lagi sa inyo. Yung iba, bakit hindi na tinutuloy dapat nila turo? Persecute sila eh. Kaasaran ka, pag-uusapan ka. Dahil ayaw mong mag-sacrifice, ayaw mong ma-persecute, hindi ko na lang tuturo. Kahit alam mong tama yun. Kasi nasa Bible naman eh. Sabi, sa mga bakla na lang, very common sa panahon natin ngayon yan. Ba't nila tinuturo yan? Masama, alam ko masama yan, ba't? Pero huwag ko na sabihin. Lalo sa panahon natin ngayon, lalong kailangan yun. Kahit sa end times, kailan pa naging di importante ang end times? Eh matagal pa yun eh. Sabi, kayo nga positive, sabi nyo anytime eh. Wala lang mas importante sa inyo. Pero importante talaga yun. Ba't din na sinasabi? Persecute, ayaw nilang bitawan yung sa palagay nila sa kanila. Nakuha nyo ba? Medyo pera to. Kasi pinag-usapan dito. Pero ganun din yun eh. Ayaw mong mawalan ng kaibigan, ng impluensya. Ayaw mong maitulak palabas sa isang fellowship, ganyan, ano man yan. Kaya dapat tayong maging steadfast sa doctrine. Kasi kailangan mo magsakripisyo. Katulad ng ginawa nila dito. Inipon nila yun. Bakit nila ibibigay sa church? Bakit?
Kasi pag di nila ginawa yun, ano mangyayari sa church? Pinipersecute na nga. Wala pang resources. Mauubos sila doon. At yung doktrina, hindi na may papasa kung naubos sila. Ang gusto ko sabihin pala dito about tithes din, no? Alam niyo ba yung tithes, binabanatan din yan sa panahon natin. Diba? Iba, yung iglesia ni Manalo, tinitira ng kung sino dahil daw sa tithes. Pero actually, biblical yun. Kaya iba, binabanatan si Soriano, binabanatan din yung Baptist niya dahil sa tithes. Pero sila, may giving pa rin naman eh. Kasi nga nasa Bible talaga. Ngayon, ang gusto ko sabihin dito, ay mga, dito, may mga kilala sa ganyan mga Calvinist. Wala na raw tithes sa New Testament. E kaso meron nga, ano ba, sinabi ni Jesus yun. Sinuportahan niya yung ginagawa ng mga Pharisees and Scribes, yung isang bagay na ginagawa nila, which is tithes. Pero, ang mali, sinabi nila yung ano yung mali. Ang ginagawa kasi nila, yung weightier matter of the law. Hindi naman nila tinuturo yung tama. So, nagtatight sila kasi yung ibang ginagawa nila, hindi nila ginagawa. So, sinabi ng Panginoon, dapat pareho. So, sabihin, tama pa rin yung mag-tithes. So, gusto ko sabihin dito, yun nga, pag hindi ka steadfast in doctrine, anong gagawin mo? Kasi pansinin nyo, ano yung naglalayo sa tao sa tamang doctrine? Hindi biblical doctrine eh. Meron silang doctrine dito, pero tinitwist. Or, yung alam nila na yung malapit sa puso ng tao. For example lang yan, huwag ka na mag-tithes. Alam, siyempre, lahat ng tao naman siguro, ayaw na mag-sakripisyo ng ganun. 10% ng income mo, bibigay mo sa church. Automatic yan. Lahat ng tao ayaw dyan. So, kaya ngayon, anong gagawin nila? I-feed ngayon yung ano mo, yung makabuloy ka dyan. Nakita niyo yan? So, ngayon, kahit hindi doktrina yon, pero ako mismo, mas gugustuhin ko na ako na yung magtrabaho dito kaysa naman turo ko sa inyo. Basta baka magalit pa kayo sa akin. Tama? Kasi alam ko na gano'n eh. Nanggagaling din tayo dyan eh. Hindi, wag ko na lang ituro. Kung hindi ako steadfast in doctrine, hindi ko na talaga ituturo. Kasi iba, style nila gano'n eh. Kukuha na lang yung support kung kanino. Bubulahin na lang kung sino, susulatan. May mga gano'n pong Amerikano, subulat ka lang. Padadalang ka lang ng ano man niya. May mga gano'n, parang... Naintindihan niyo ba yun? Kasi gano'n ito, si Jamie, nagtatrabaho na to. Naku, baka ma-open sa akin si Jamie. Ayoko na mawala siya dito. Hindi ko na lang ituturo. Nakuha niyo, ito ko na, sino bang medyo maano pa dito? Kasi mga bata pa kayo. Pero dapat nga, kahit bata kayo, si Jana, medyo ano na yan, di ba? Magaling to, principal to, ano nga. Wag ko nang ituro yun. Kahit nasa Bible. Nakuha niyo ba yun? Ano? Kaya kailangan mo sakripisyo. Kasi gano'n ang ihahatid talaga sa'yo. Pag nagpakatapat ka sa doktrina, sakripisyo ka. Sakripisyo ka. At yung kabaligtarin naman din nun, pwede mong sabihin din na pag hindi ka nagtapat din naman sa doktrina, masasakripisyo ka din naman. Ewan ko, nakuha niyo yun. Ibig sabihin, yung mga panahon na yung iba, katulad yung mga kahit sa Amerika daw, yung mga hindi nagtuturo ng against sa mga bakla nung una, hindi sila masyadong, alam mo na. Ngayon sila nagisisi ngayon. Kasi, una, tama pala yung pangalawa. Paano kung sinakyan nila nung panahon nila, karamihan ngayon naka-record na. O kaya sa bakuna, ganun din. Dami nagsisisi ngayon. O paano yan, di parte ka nung ano nila, kaya sila nagpatulog, sabi mo eh. So kung nagpakatapat ka lang sa tinuro ng salita na Diyos, hindi ka napahamak ng ganun. Nagsakripisyo ka ng una, pero hindi ka nasakripisyo ngayon. Kasi nga, naniwala ka eh. Naniwala kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, nagtiwala ka, naniwala ka. And then, hindi ka kailangan mawala na hindi naman kailangan. Okay? So gusto ko sabihin doon, medyo tumagal tayo doon. Anyway, isang oras na. Tapusin natin sa 4. 42 to 47, ito na yung after na nangyari. Itong pinaka-final sa kaninang point na nangyari, opportunity, pero mahirap. Pero ginawa na kailangan gawin. Marami ngayong naligtas, sabi dito, and they that gladly receive His word,
were baptized. At the same day, they were added about 3,000 souls. Sana mangyayari sa atin, saan mo ilalagay yan? Dahil tapat sila, tiwala sila Diyos, binigyan sila ng tagumpay, nadagdag sa church 3,000. Anyway, ano na yan, after noon, ano na. So tuloy-tuloy pa rin yun. Pero this time, anong kailangan nilang gawin? Pag mga baguhan yan, daming naligtas. Ano nang kailangan gawin dyan? Hindi natatapos yung naligtas ka na, bahala lang sa buhay nyo, di ba? Kaya nga sa ating Great Commission, baptizing them in the name of the Father, teaching them all things I have commanded thee. Pagkatapos silang maligtas, nasa church sila, tuturuan mo ngayon. Pero pansinin natin dito, ang dami sinabi dito. So pagkatapos maligtas, una dapat attend. Ano sabi dyan? Mag-continue sila saan? Sa doctrine. Specifically sa apostles' doctrine, which is doctrine of God din. Okay? Kasi mga totoong apostol, totoong turo din. And then, hindi lang sa doctrine, sa fellowship. And then sa breaking of bread. Ano yung breaking of bread? Ay, mag-ano tayo ng bread, mag-break lang tayo. Obviously, hindi yung basta, pwedeng sa Lord's Supper yan, o pwede rin, basically, lahat ng kainan. Isabihin, hindi tayo ngayon kumain, kakain sila, kayo na lang. Ano kayo? Anong kakainin natin mamaya? Niluto lang yan ni Ma'am Joanne. Gusto ko sa SM ako, Jollibee. Ano ka na rin dito? Anong problema? Nabanggit kanina, umattend ka, then fellowship na rin. And then, kumakain sila. Uy, masaya sila. Bahala. Ako din dapat. Hindi ako kumakain ng gulay. Matuto ka. Hindi ako kumakain ng, anong kinain natin? Laing. Sarap-sarap ng laing. Yanghang. Hindi naman masyado. Ayan eh, oh. Continue sila. Continue. Ay, doktrina lang ako. Kasama yon. Ano sa palagay mo? Bakit sinulat yan dyan? At ay sabihin ko na sa inyo, may tagal tayo na konti. Ang dami ko natutunan sa salita ng Diyos dahil nag-stay ako sa church. At minsan ayaw ko doon. Alam niyo naman ako, medyo loner ako eh. Stay lang ako kasi kailangan eh. Stay. Kung di ako nag-stay, kung di ako ang dami kong di natutunan. Looking back, ang dami. Kasi hindi mo maintindihan niya na binasa mo lang. Paano mo i-apply yan? Di ba? Ano pa? In prayer. Oh, sinong hindi na nag-pray dito? Gusto yung basahin ko? Ang dami natin dito, iba. Hindi naman, nag-pray naman ako basta. Fellowship din. Dito, encourage one another. Nag-pray ka, sabihin mo. Para ma-bless naman kami at sana totoo. Eh kung totoo naman, ano, nakahiya. Wala kang load, libre ang Facebook chat. Ano ba? And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done with us. Ayan, gagawin din natin yung wonder and sign. Kung alaw ng Diyos, amen? Meron pa bang ganyan? Malalaman mo ba kung di mo gagawin, kung di mo subukan? By the way, sa atin, yung lagi sasabi sa mga baptist, ang wonder and sign ngayon, kailan nangyayari yung miracle? Diba kahapon? Nakatuwa nga ako dito, nagsasusulo na to eh. Pero salamat siya, nagagabayan ko. Gusto ko siya na nga lang, pakinggan ko eh. Alam mo, mahihiyain yan si Christian. Pero kung may naligtas, sa miracle, amen? Ito mga kulto, tagal-tagal sa church, di naliligtas eh. Miracle na ba yun? Maligtas eh, yung iba. Hindi maligtas kahit anong gawin mo eh. Sa iglesia daw sa iglesia dapat, iglesia. Naligtas. Yan ang so dapat, ganun din yung hindi ka naniniwala sa mga ganyan eh. Hindi ka nakikipag-fellowship, hindi ka naniniwala sa, kasama po yun sa church. Sabihin yung point ha. Ano pa? And all they believed together and had all things common. Again, kasi nga, binibenta na nila yung property nila kasi hindi naman kailangan. Ngayon, share sila. Parang tayo mamaya, di ba? Share. Pati laway doon. Minsan iba, hindi serving spoon. All things common talaga. So dito, amoy natin. Sama-sama tayo. Amen?
Eh, paano kung nasa online ka lang? Hindi mo naamoy yung naamoy namin. Ano pa? Ayun, so yung mga kailangan to, especially pera to eh. Kung kailangan ni Brad ng ganyan, mayroon naman isa, di naman ginagamit. Sineshare. Ano pa? Daily with an accord. Household, so nabanggit na kanina yung pagkain. Singleness of heart. Paano ka magiging single? Paano mo magiging isa yung puso mo sa kapatid mo kung wala ka dito? O hindi ka nagpapatuloy. O iba yung doktrina mo. Diba? Kasi again, yung positive and pre-trib eh. Sino yung mas masigasig dyan soul winning? Yung pre-trib o positive? Sabi lang, hindi, ako may din naman. Weh. Iniisip nyo nga pag, andyan na yung persecution. Sige, Lord. Rapture na kami. Sabihin, parang, bahala na kayo dyan. Sabihin pa rin, hindi tayo, kasama tayo dun eh. Positive tayo, sabihin. Pag nagtataka ka, nandito tayo. So kung hindi pa rin yung iba yung puso ng isa, iba yung puso, yung isa naghihintay ng ma-rapture agad, yung isa, talagang bubutihan niya lalo yung soul winning niya. Kasi nga, pag andyan na yung persecution, mas matindi yan. Mas matindi soul winning, mas matindi ang persecution, mas matindi ang trabaho natin dyan. Ay, paano pag hindi ka nakikipag Anyway, tapusin ko lang to, and then sabi ko yung point. Ano pa? Sabi yung praising God. Kasi sabi siya diba dito, hindi ko makakanta. Basta nag-praise na muna ako sa Diyos sa ibang paraan eh. Sana nga, pero bakit hindi sa ganitong paraan na lahat na nga is nasa si Mark? Ayun pala. Itong hilera na to, hindi ko makakanta eh. Ang sarap-sarap kumanta, amen? Amen! Si Ate Len nyo, ang ganda ng boses na. Dati, parang Yun na yun, wala ko naisip eh. Kasi pinapractice. Kaya sabi niya, praising God and having favor with all the people. Ang hirap nun. So, sinong people to? Obviously, may magagalit sa atin. At least, dito. Ang hirap nung may galit sa'yo dito kasi anong ginawa mo. So, kailangan mong gawin kung hindi ka nakikisama, hindi ka nakikifellowship, hindi mangyayari sa'yo to. Kaya and the Lord also, soul winning na naman yan. So, anong point natin dito last? Ulitin ko, number 1, bakit tayo maging dapat steadfast in doctrine? Number 1, kasi kailangan, or paano tayo magkaroon ng steadfast in doctrine? Dapat tayo nag-fellowship, you need company to stay steadfast in the doctrine. Number 2, hard work in God's work requires steadfastness in doctrine. Pangatlo, staying steadfast in doctrine requires sacrifice. Then last, by being steadfast in doctrine, we need to strike correct balance between those equally important activities. Ang haba, Ibig sabihin lang, para maging steadfast ka sa doctrine, actually, hindi ka dapat sa isang bagay lang. Mahilig lang ako sa theology, pero hindi ka nag-fellowship. O kaya, mahilig ako mag-Bible quiz, hindi ka naman gusto all-winning. Aatinan ko lahat ng church, pero hindi ako mag-tithes. Ano ba yun? Ano ba yun? Walang balance. Dapat sakto, tamang balance. Kaya binanggit na lahat dito kasi kinukontinue nga daw in one accord sabi dito sa 42, continue steadfast in the doctrine and fellowship and breaking and lahat yun. Paano kung sa doctrine ka lang, hindi mo makwento na net doctrine kung di mo na ginagawa yung iba, kasi yung doctrine niya nag-uusapan na tinuturo yung ibang yun, prayer, diba? Soul winning. Ano maintindihan niya? Kaya napansin ko lang, iba siguro naasiwa na sa atin, pero kung napansin niyo yung ating style, napansin niyo ba? Ang ginagawa natin sa iba, para sila gawin nila tama, ano nila ginagawa. May style ako, napansin niyo yun. Kasi naasiwa na, hindi nila ginagawa, nakikita nila ginagawa ng iba, ano mangyayari sa kanila? So, gagawin na rin nila. Para hindi sila which is okay yun. Ganun talaga yun. Imagine nyo nga dito, kung may gusto ko sabihin kay Rain, wala si Rain dito. Preach ako ng preach. Wala si Rain. Sino makikinig?
Kaya, yung sa mga inano natin, dapat magaling tayo mag-akay. Yung pagkakaibigan, tsaka ano. Kung talagang mahina to sa ganitong bagay, hindi nagtatights. Baka alam mo na may pinagdadaanan, tulungan mo, hindi natin mabakbakan hanggang di pa nga kaya sa ngayon, di ba? Kaya lagi na sinasabi din, walang panahon na hindi ka kayang ganyan. Kasi kahit may allowance ka, paglaban mo lang, 10%, 10 piso lang pera, may piso doon. Laban mo na ngayon. Kaysa mahirapan ka later, basta pag yumaman ako, baka hindi ka nga yumaman eh. Kasi, alam mo yung malaki titin sa, di ba, yung tithes doon na verse. Gawin mo muna, saka ka lalong pagpapalain. I will open the windows of heaven that there should not be enough room. Ganda nun, di ba? Gusto mo, ano lang, saka na Lord, saka na rin ang blessing. Gusto mo yun. So, okay na rin yung ano, may thought, di ba? The thought is the thought that counts. Kaya mas maganda yung practice mo para matutunan. Balik tayo sa last time. You shall know of the doctrine. Paano kung malalaman na totoo yung tithes? Sumunod ka muna. Malinaw naman eh. So baka maghirap lalo ako. Parang sinabi mo mali yung sinabi ng salita ng Diyos. Naintindihan niyo ba yun? Iba yung umattend. Kahapon parang simangot yun. Ang saya nun nung kanina. Nung sinabi ko ng, okay, hindi mo kailangan umattend ng church para maligtas ka. Tama naman. O ngayon, ligtas ka na. Gusto mo mag-church? Masarap-sarap ng buhay ko. Pag linggo, wala akong ginawa. Hindi mag-ano. Pinagpalit mo yung pagpalit. Okay, kaya ulitin ko yung point number 4. By being steadfast in doctrine, we need to strike a correct balance. Yan, pray. Hindi ako nagpe-pray, pero mag-soul winning naman ako eh. May hirapan ka rin. So lahat na gawin natin nabanggit ko yung tithes, pero kasi importante rin. So pray, attend, mag-aral, fellowship, doctrine, aral, makinig, mag-isip. Gusto ko dito may free time kayo. Yun ang pinag-uusapan nyo. Ang ganda nun. Kanina kasi nag-memory chapter tayo, pero hanga ba talaga kayo kay Jared, for example? Parang galing ko. Parang ang bilis, pero naiintindihan kaya yun? Alam mo, hindi. So, pero at least okay na. At least na-familiarize na sila. So, kaya napaganda yan. Nabasa ko, Brad, sa ganito. Anong ibig mo sabihin sa ganyan? Ano kaya ibig sabihin ng ganyan? Ako okay na okay ako doon. Ibang mas takot sa ganun eh. So, gusto ko yun. Kaysa basketball ang pag-usapan nyo dyan. At yung politika. Ang sayang oras nyo dyan. May ibang araw, doon ka may pag-uusap ng boxing, kung ano man yung politika. Andito ka na sa church, anong pag-uusapan natin? So, tapos na po tayo. So, again ano yung una natin? You shall know of the doctrine. Ngayon naman, steadfast in the doctrine. Pag tama na, may balance, diyan ka lang. Basta paano pag ikaw yung may mali? Hindi pag-usapan din natin. Doon tayo sa tama. Wala never mo sinabi dito ngayon. Again, yung tinuturo ko, I believe, tama kasi inaaral ko rin. Ngayon, kung mali nga ako, paano malalaman? Kung ikaw, wala akong pakialam. Basta, ayoko may pagtalo. Talo agad. Iba yung usap, iba yung debate. Gusto kong usapan ng mga ganito eh. Hindi ako nagsasawa kasi kailangan ko rin i-share sa iba eh. Paano pag may idea kayo na hindi ko alam, na may encounter ko rin sa labas yan, sa halip na may encounter ko sa labas, nakabigla ako, dito ko na lang sana may encounter. Kung malamang sa hindi, ibang mga tanong nyo, natanong ko na rin or something, pero hindi ko rin nga alam. Kaya isang basta ganun, pag-usapan nila ganyan, nakakakuha siya mismo ng illustration doon sa ibang tao. Kasi nag-iisip din yung ibang tao. At pag nagkwento ka, na-relate mo yan, nagiging magandang illustration pa sa sermon, nandun sa soul winning din. So yung mga bagay kasi ako, saglit na lang kasi na-realize ko parang hindi na rin ako ganun kabata pala sa panahon. Kaya minsan gusto ko rin nakakausap kayo. May mga bagay na nabanggit ako dito, hindi na kayo makaka-relate. Imagine nyo yun. Kung ganun din ako, gusto winning ako, hindi millennial. Gen Z pala yung kausap ko. May pa WD
YM. Ano yan? Diba? Dapat alam mo rin, di ba? Okay, so this time, let's pray. Lord, maraming salamat po, Lord, sa inyong mga salita. I pray. Steadfast kami sa doctrine. Nakita namin yung example, napakaganda example, even the New Testament Church. Napakahirap ng task nila. Hindi katulad namin ngayon na kahit mga kulto nga, sinusuporta ng ibang paniniwala namin. Therefore, minsan hindi ganun kahirap. But may ibang pagsubok din naman sa amin. Of course, nandiyan kasi nungalingan. Nawa, Panginoon, I pray na tulungan yung bawat isa. Maging steadfast. Alamin namin una yung tama. Kaya yung topic namin last week. Kung ginawa namin yung kalooban nyo, malalaman namin yung doktrina. Yung ito nang galing, sa inyo pala. Ngayon naman, naintindihan namin tama, may steadfast kami dito, Lord, para manatilihin. Yung mga parang binanggit kanina, fellowship, prayer, praise you, Panginoon, aral, share. I pray, yes, minsan napakahirap, but dito posible. Ito po something na ang biyaya nyo ay sapat naman para magawa namin itong mga bagay na ito, Lord. Yan, di lang sa church namin, but even sa mga friend churches, Panginoon, gamitin nyo rin kami para kami pagpalain nyo rin at mga kasiyahan at ma-accomplish nyo rin yung kalooban. Kailangan po, Lord, again, salamat sa bawat isa sa nakaraang anniversary. Ngayon po mamayang hapon na tema about doctrine pa rin. Kami po yung maganda. Pagpalain nyo, Lord. Mas pasan nyo namin kainin. Salamat po, Lord, sa naganda. At sa inyo, Panginoon, sa nag-provide, fellowship kami doon, makipag-fellowship kami, Lord. Appreciate yung mga ginawa niya sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord, kayo manulati. In Jesus' name we pray. Amen. So,